Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig sa inyong programa. Tawagin mo na lang po akong Lando. Isang antengero mula sa isang baryo dito sa Batangas. Matagal ko nang taglay ang anting-anting na minana ko pa sa aking lolo. At dahil dito, nakaranas ako ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Ngayon ay nais kong ibahagi ang isang kwento ng kilabot at hiwaga na personal kong naranasan. Isang kwentong hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Noong mga panahong iyon, payapa ang aming baryo. Kilala ang lugar namin sa matatamis na ngiti ng mga tao at sa mga masasarap na pagkain tuwing piyesta. Subalit may isang matandang babae na talaga namang namumukod tangi. Ito ay si Aling Sabel. Madalas siyang nakikita sa palengke tuwing umaga. Naglalako ng sariwang karne. Hindi basta-basta ang mga tinda niya. Napakalambot at napakasarap daw, ayon sa mga suki niya. Aling Sabel, bigyan mo nga ako ng kalahating kilo ng laman, yung pang-adobo ha. Sambit ng isang manang sa gilid ng palengke. Agad namang ngumiti si Aling Sabel at ang kanyang ngiti ay parang may tinatagong sekreto. Abay syempre naman, Gloria. Ito para sa'yo. Sariwa pa yan. Kagabi lang yan ginatay. Sagot ni Aling Sabel. Sabay abot ng karne. Mapapansin mong tila may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang malamig at malalim. Pero hindi mo naman agad mawari kung bakit. Dumarami ang kanyang mga suki. Lahat ay nahuhumaling sa karne niya. May mga bata pa ngang nag-aagawan sa tuwing magluluto ng sinigang ang kanilang mga ina gamit ang tinda ni Aling Sabel. Ngunit sa kabila ng mga papuri sa kanyang mga paninda, may bumabagabag na balita sa baryo. May mga batang nawawala, pati na rin ang ilang matatanda na di umano'y huling nakita sa may tabing gubat sa likod ng baryo. Isang gabi, habang ako'y nag-uukit ng bagong agimat sa aking kubo, may narinig akong sigawan mula sa kalapit na bahay. Nay, si Junjun po wala pa. Umiiyak na sigaw ng isang bata. Lumabas ako at nakita ko ang mga kapitbahay na nagsisigawan, nagkakagulo. Ilang araw ng ganito, Mang Lando. Paano na to? Sunod-sunod na ang nawawala. Wika ng isang matandang lalaki. Lumapit ako kay Kapitan. Kap, napapansin ko, palapit ng palapit sa baryo ang pagkawala ng iilang mga tao. May napansin ka bang kakaiba? Tanong ko. Napabuntong hininga si Kapitan. Ay, hindi ko na nga alam, Mang Lando. Pero ang napapansin ko, tuwing may nawawala, lalo namang dumarami ang paninda ni Aling Sabel kinabukasan. Ewan ko kung nagkataon lang yon. Dito na nagsimulang magduda ang isipan ko. Isang gabi, napagpasyahan kong sundan si Aling Sabel. Alam kong delikado, pero dala ng aking anting-anting, lakas loob akong lumabas ng bahay. Binantayan ko siya mula sa malayo. Nakita kong may dala siyang sako at paika-ikang pumasok sa gubat. Tahimik akong sumunod sa liwanag ng buwan. Nakita ko siyang biglang nag-iba ang anyo. Ang kanyang likod ay yumuko. Ang mga kuko ay humaba. At ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa dilim. Ano to? Si Aling Sabel? Naging halimaw? Mahina akong bulong. Hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan. Si Aling Sabel, ang matandang kilala ng lahat, ay isa palang aswang. Habang nagmamasid ako, biglang may umiyak mula sa hindi kalayuan. Lumapit siya at hinatak ang isang batang nagtatago sa ilalim ng puno. Tama na po. Huwag po. Iyak ng bata. Ngunit malamig lamang ang ngiti ng matanda. Shhh! Sandali lang to, iha. Hindi ka na magugutom. Sabi nito. Ngunit bago pa niya magawa ang masama niyang balak, mabilis akong lumapit. Nilabas ko ang aking anting-anting at tinutok ito sa kanya. Aling Sabel, bitawan mo ang bata. Sambit ko. Napalingon siya sa akin at saglit siyang natigilan. Mang Lando, hindi mo na dapat pinakikialaman to. Hindi mo alam ang pinagmula ng mga tinda ko. Malamig niyang tugon. Nilapitan ko siya at buong tapang kong hinarap. Alam ko na ang sekreto mo. Hindi karaniwang karne ang tinda mo. Dahil tao ang laman ng mga paninda mo. Natawa siya. Isang halakhak na tila sumasabay sa hangin ng gabi. Ano ngayon, Mang Lando? Hindi ba't ang mga biktima ko'y mga makasalanan at mga batang walang nagmamalasakit? Hindi ba't ako'y gumagawa lang ng paraan para mabuhay? Hindi mo ako kayang labanan. Antingero ka man. Mahigpit kong hinawakan ang aking anting-anting. Hindi ko hahayaang magpatuloy ka pa. Kung kailangan kitang harapin, gagawin ko para sa katahimikan ng baryo. Nagningning ang kanyang mga mata at biglang bumilis ang kanyang galaw. Tumalon siya papalapit sa akin at sa isang iglap, nagbago ang anyo niya sa isang napakapangit at nakakatakot na nilalang. Matutulis ang mga pangil, mahahaba ang mga kuko at ang balat ay kulay abo. Subukan mo, Mang Lando. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sambit niya. Sa puntong iyon, alam kong magsisimula na ang labanan. Pero hindi ako natatakot. Hinugot ko ang aking itak na binindisyonan ng aking lolo. At idinutok ko ito sa aswang na si Aling Sabel. Sa ngalan ng lumikha, lumayas kang demonyo ka. Sambit ko. Nagngalit siya at nagsimula na ang aming sagupaan. Isang labanan ng liwanag at ng dilim, ng anting-anting at mahika negra, ng tapang at kasakiman. Matapos kong iligtas ang batang biktima mula kay Aling Sabel, mabilis ko siyang itinago sa likod ng puno ng saging. Huwag kang aalis dito, Iya, at huwag kang maingay. Bulong ko sa bata na nanginginig pa sa takot. Opo, Mang Lando. Mahina niyang tugon habang hawak ang laylayan ng kanyang damit. Sa harapan ko, nagsisimula ng bumalot ng itim na usok ang katawan ni Aling Sabel. Unti-unti niyang binubuo ang anyong aswang. Ang mga mata niya'y pulang-pula.
Ang mga kuko ay tila matutulis na kutsilyo. Hindi mo ako kayang talunin, Lando. Sabi niya. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa buong gubat. Marami na akong naparusahan dito. Mga makasalanan, mga batang pinabayaan. At ako ang parusa ng gabi. Humugot ako ng lakas ng loob. Pinagmasdan ko ang anting-anting na nakasukbit sa aking liig at inalala ang bilin ng aking lolo. Kapag sumapit ang dilim, Lando, huwag kang matakot. Ang liwanag ay nasa loob mo, hindi sa paligid. Hinawakan ko ang aking itak at itinapat sa kanya. Hindi ako natatakot, Sabel. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong masama ang ginagawa mo. Saan mo dinadala ang mga biktima mo? Singhal ko. Tumaas ang kilay ng matanda at nagsimulang tumawa. Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin, Mang Lando. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pagkasabi niya, bigla siyang naglaho sa harap ko. Ngunit gamit ang aking anting-anting, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Agad akong tumalikod at sakto, sumulpot siya sa aking harapan. Mabilis ang galaw. Hindi mo ako maloloko, Sabel. Sigaw ko sabay hampas ng itak. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. At sa bilis ng kanyang kilos, tila ba naglalaho siya sa paligid ko. Huwag kang magmamatapang, Lando. Marami ka pang dapat matutunan. Sambit niya, sabay hampas ng matutulis niyang kuko sa aking braso. Napasigaw ako pero hindi ako sumuko. Sinapuko ang sugat at biglang kumislap ang anting-anting. Parang may puwersang pumigil sa pagdaloy ng dugo. Salamat, Lolo. Bulong ko sa sarili ko. Muling sumugod si Sabel. Subalit ngayon, ginamit ko ang kapangyarihan ng anting-anting. Santelmo, magbigay liwanag ka sa paligid. Bulong ko at biglang may liwanag na sumiko mula sa aking palad. Napaurong si Aling Sabel. Nabulag siya ng liwanag. Ano yan? Sambit niya sabay takip sa kanyang mata. Hindi mo ba alam, Sabel? Ang anting-anting na to ay minana ko pa sa mga unang antingero ng ating bayan. Hindi basta-basta ang kapangyarihan nito. Sambit ko, sabay hampas ulit ng itak sa kanyang balikat. Muling naglaho naman itong si Sabel at sa sumunod na sandali, naramdaman kong parang may malamig na kamay na sumakal sa aking leeg mula sa likod. Hindi mo ako kayang talunin, Lando. Marami nang sumubok, pero lahat sila ay naging karne sa aking tindahan. Bulong niya. Ang hininga niya'y malamig at mabaho. Pinilit kong tanggalin ang kanyang mga kamay. Gamit ang anting-anting ay binigkas ko ang dasal ng proteksyon. San Miguel Arcangel, iligtas mo ako sa kasamaan. Maya-maya, biglang kumidlat sa paligid at natanggal ang pagkakasakal niya sa akin. Napaatras si Sabel at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mukha. Hindi pa tayo tapos, Lando. Tandaan mo to. Ang gabi ay pag-aari ng mga tulad ko. Pagkatapos,
bigla siyang naglahong parang usok. Agad naman akong bumalik sa kinaroroonan ng bata. "Halika na, iha. Ligtas ka na," sabi ko at agad niya akong niyakap. "Salamat po, Mang Lando. Akala ko po mamamatay na ako." Umiiyak niyang sagot. "Basta huwag kang lalayo uli sa bahay niyo, ha. Sabihin mo sa nanay mo, huwag ka nang palalabasin kapag gabi." Bilin ko sa bata. Mabilis kong inihatid ang bata sa kanyang pamilya. Nang makita ng kanyang ina na buhay pa siya, agad siyang niyakap at humagulgol ng iyak. "Salamat, Mang Lando. Utang namin ang buhay ng anak ko sa inyo," sabi ng babae. "Walang anuman po, pero mag-ingat kayo. May masamang nilalang sa paligid natin," paalala ko sa ginang. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao sa palengke. "Bakit kaya parang kakaunti ang tinda ni Aling Sabel ngayon?" tanong ng isang manang. "Oo nga, parang hindi siya nagbukas ng pwesto," sagot naman ng isa. Tahimik akong nagmasid sa kanila at alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam kong babalik si Sabel at mas malakas siya sa susunod. Pero handa ako. Buhay pa ang anting-anting ko at buo ang loob ko na tapusin ang kasamaan sa aming baryo. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong pinag-ingatan ang aking sarili at mas naging mapagmatsyag ako sa mga kilos ng mga tao sa paligid. Hindi ko pa alam kung kailan muling lilitaw si Sabel, pero sigurado akong hindi pa ito ang huling gabi ng takot sa aming baryo. Pagkatapos ng insidenteng yon, naging laman ng balita sa baryo ang nawawalang mga tao at bata. Kahit walang naglalakas loob na pagdudahan si Aling Sabel sa harap-harapan. Ramdam kong may ilan nang nagdududa. Pero parang may mahika siyang ginagamit na tila ba kahit may agam-agam ang mga tao sa baryo, hindi pa rin nila maiwasang mamili sa kanyang pwesto. May kakaibang amoy at lambot pa rin ng karne niyang tinda. At ang mga suki ay tila ba nahihipnotismo tuwing bumibili. Isang dapit hapon, nagpunta ako sa tindahan ni Aling Sabel. Nagpanggap akong karaniwang mamimili. "Magandang hapon, Aling Sabel. Meron ka bang laman para sa sinigang?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Ngumiti naman siya pero mas malamig na ngayon ang kanyang mga mata. "Meron. Eto, para sa'yo. Espesyal. Sariwang-sariwa pa yan." Iniabot niya ang karne at sinadyang hawakan ang aking kamay. Nanlamig ang balat ko sa dampi ng kanyang palad. "Ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." Bulong niya. Mababa at puno ng babala. Napakagat ako sa labi. "Ganun ba, Sabel? Di salamat. Makakaasa ka. Hindi ako madaling malinlang." Umuwi akong nag-iisip. Kailangan kong maghanda. Alam kong susubukan niya akong takutin o saktan. Pero hindi ako papayag na magapi ng takot. Nang gabing yon, hinanda ko ang aking mga anting-anting, itak at langis na ipinahid ko sa buong katawan, panlaban sa masamang espiritu. Habang nagmumuni-muni, biglang may kumatok sa aking pinto.
Mang Lando! Mang Lando! Nagmamadaling pumasok si Kapitan kasama ang ibang mga tanod. Mang Lando, tulungan mo kami. May isa na namang batang nawawala. Si Lito. Hindi raw umuwi mula sa pagtulong sa palengke. Huling nakita, tinutulungan daw si Aling Sabel. Agad naman akong sumama sa kanila. Pinuntahan namin ang bahay ni Aling Sabel at nang palapit na kami, may naamoy akong kakaibang amoy. Parang dugo at bulok na laman. Walang tao dito, sabi ng isang tanod. Pero bukas ang bintana. Nagpasya kaming pumasok. Madilim ang loob ng bahay at malamig ang simoy ng hangin. Sa isang sulok, may nakita kaming malaking tapayan ng tubig. Pero imbis na tubig ang laman, parang may pulang likido sa loob. Ano yan? Bulong ni Kapitan. Lumapit ako at gamit ang aking anting-anting, binasbasan ko ang tapayan. Biglang may umalulong na parang hayop mula sa labas. Lito! Sigaw ng isa. Mabilis kaming lumabas at nagtungo sa likod ng bahay. Sa may bakuran, namataan namin si Aling Sabel. Hubad ang mga paa, duguan ng mga kamay, at may karga-kargang bata. Bitawan mo si Lito! Sambit ko. Napalingon siya at muling naglaho sa dilim. Sinundan namin siya hanggang sa gubat. Dito nagsimula ang habulan. Ako sa unahan, hawak ang itak at anting-anting. Ang mga tanod at si Kapitan naman ay may dalang lampara. Sa gitna ng gubat, nakita ko si Sabel na nakalutang sa itaas ng punong mangga. Hindi niyo ako mapipigilan, mga hangal! Sigaw niya. Ang boses ay nag-iba na. Parang dalawang tao ang nagsasalita. Nakita kong lumuluha si Lito. Hawak-hawak ang rosaryo sa kanyang leeg. Lito, hawakan mo ang anting-anting ko! Sigaw ko sabay bato ng anting-anting sa kanya. Pagdampi nito sa kanyang balat, biglang nagliwanag ang paligid. Napasigaw si Sabel at natapo ng bata. Nasalo naman ito ni Kapitan. Hindi niyo ako matatalo! Sambit ng matanda. Nanginginig sa galit. Ngunit lumapit ako at itinaas ang itak na may basbas. Sa ngalan ng mga naglaho, sa ngalan ng Diyos, tapusin na natin ito. Sambit ko. Naglaban kami sa ilalim ng punong mangga at sa bawat hampas ko, napapaatras siya. Nanginginig ang lupa, napupuno ng sigaw ang gabi. Pero sa uli, naglaho siyang muli. Sugatan at galit na galit. Babalikan ko kayo. Hindi pa ito tapos. Sambit niya bago siya maglaho ng tuluyan at sumanib ang kanyang anyo sa anino ng gabi. Bumalik kami sa baryo. Ligtas na si Lito. Ngunit sugatan ang bata. Nalungkot ang mga tao. Pero nabuhayan ng pag-asa. Alam nilang may nagbabantay na antingero. Pero alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Nagiging mas mabagsik ang gabi. Lalo pang dumami ang mga kwento ng pagkabahala. May mga nanay na hindi na nagpapalabas ng kanilang mga anak tuwing dapit hapon. May mga ama na nagbabantay, hawak ang itak tuwing gabi. Pero may ilan pa ring napapabalita ang nawawala.
lalong nagiging mailap si Aling Sabel. Hindi na siya madalas makita sa umaga at kung magtinda man ay saglit lang. Mabilis pang nauubos ang kanyang mga karning paninda. Isang gabi, habang ako'y naglalagay ng langis sa aking mga anting-anting, may kumatok sa aking bintana. Mang Lando. Mahina at garalgal ang boses na narinig ko. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang isang matandang lalaki. Si Mang Ben. Dating tanod na ngayon ay halos hindi na makalakad ng tuwid. Mang Lando, tulungan mo kami. Ang apo ko na si Rica. Hindi na rin nakita mula kahapon. Sabi nila, huling nakita kasama ng mga batang naglalaro sa may talahiban. Malapit lang sa bahay ni Isabel. Napabuntong hininga ko. Mang Ben, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Ngunit kailangan ko rin ho ng tulong nyo. Paigtingin natin ang pagbabantay tuwing gabi. Huwag na huwag ninyong hahayaang mag-isa ang mga bata. Nagsimula kaming mag-ikot sa baryo, kasama ang ilang matatapang na lalaki. Puro dasal ang baon namin at mga anting-anting na pinahiran ko ng langis. Sa bawat madilim na eskinita, ramdam namin ang malamig na hangin. Habang naglalakad kami sa paligid ng bahay ni Isabel, may naamoy akong matamis na halimuyak na parang pinagsamang sampagita at dugo. Huwag kayong lalapit. Dito malakas ang puwersa niya. Ngunit bigla kaming nakarinig ng iyak ng bata mula sa likod ng bahay. Tulong! Tulong po! Mabilis kaming pumunta doon at pagdating namin sa likod, tumambad sa amin ang isang hukay at sa gitna nito, nandoon si Rica. Umiiyak, nakagapos pero buhay. Agad na pasigaw si Mang Ben at tumakbo siya at niyakap ang apo. Pero bago pa kami makalayo, biglang may aninong lumitaw mula sa mga puno. Si Aling Sabel. Nakadamit ng itim at ang mga matay namumula. Hindi talaga kayo titigil, Lando. Hindi niyo ako kayang pigilan. Kayo ang tunay na salot dito. Hindi ikaw ang tagapaghusga. Sabel, tigilan mo na ang pananakot sa baryo. Sambit ko. Hawak-hawak ang anting-anting ko. Kung tunay kang makapangyarihan, pumasok ka sa bahay ko. Hamon niya. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho at muling bumalot ang katahimikan. Nagpasya akong sundin ng hamon. Pag-uwi ay nagdasal ako at naghanda. Nagsuot ng pinakamatibay kong anting-anting. Nagdala ng langis, itak at rosaryo. Mag-iingat ka. Bilin ni Mang Ben. Panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Sagot ko. Sa sumunod na gabi, habang tahimik ang buong baryo, dahan-dahan akong nagtungo sa bahay ni Isabel. Bawat hakbang ko'y ramdam ko ang bigat ng hangin. Sa pagpasok ko sa bakuran, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Sa harap ng pinto ay nagdasal ako. Panginoon, samahan mo ako sa laban na ito. Marahan kong binuksan ng pinto. Madilim ang loob, pero may bahagyang liwanag sa dulong bahagi ng bahay.
Sumunod ako sa liwanag na yon hanggang sa marinig ko ang tinig ni Isabel. Maligayang pagdating, antingero. Handa ka na bang mamatay? Hindi ako natatakot sa iyo, Isabel. Hindi ako magpapatalo sa kasamaan mo. Buong tapang ko namang sagot. Doon nagsimula ang matinding sagupaan. Ang kwarto ay napuno ng sigawan, hampasan ng anting-anting at itak, at pag-usal ng mga dasal. Nararamdaman ko ang lakas ni Isabel, pero hindi ako bumitaw. Sa bawat paghampas ng itak at bawat dasal, ay parang nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Pero sa gitna ng laban, narinig kong muli ang tinig ng mga batang biktima. Parang humihingi ng tulong mula sa kabilang mundo. Mang Lando, tulungan mo kami. Pagkatapos ng matinding sagupaan sa kanyang bahay, napilitan si Aling Isabel na tumakas. Naiwan akong hingal na hingal. Hawak-hawak ang anting-anting at itak. Ang bahay niya ay napuno ng itim na usok at amoy ng nabubulok na karne. Lumabas ako at sinalubong ng malamig na hangin. Pero dama ko ring unti-unting nawawala ang takot ng mga tao sa baryo. Nagsimula silang magtipon sa labas, nagtatanong kung natapos na ba ang lahat. Pero hindi pa tapos ang naisagot ko sa kanila. Mag-iingat pa rin po kayo hanggat hindi natin napipigilan si Isabel o napapatay. Hindi pa rin tayo ligtas. Kinabukasan, nagtipon-tipon ng mga matatanda at ang mga ama ng baryo. Mang Lando, paano ba natin siya mapapahina? Tanong ni Kapitan. Hindi siya basta-basta napapalapit sa mga banal na bagay at natatakot siya sa liwanag. Kailangan nating pagkaisahin ang baryo. Kung sabay-sabay tayong magdarasal at magbabantay, mahihirapan siyang bumalik. Paliwanag ko. Nagsimula kaming magplano. Bawat gabi ay may mga nagroronda. May mga nagsasabit ng bawang at krus sa mga pintuan. At may ilan na naglalagay ng asin sa paligid ng bahay at bakuran. Hinikayat ko ang mga bata na magdasal bago matulog. At ang mga pamilya ay nagsama-sama sa loob ng bahay tuwing takip silim. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa labas ng bahay, may naramdaman akong kakaiba. Para bang may malamig na hangin na dumaan at may narinig akong mahinang yabag. Paglingon ko, nakita ko si Isabel sa hindi kalayuan. Nakatayo sa ilalim ng punong balete. Hindi na siya nagtatago. Nagpapakita na siya ng hayagan. Hindi mo ako kayang talunin, Lando. Ang takot ng mga tao ay pagkain ng aking lakas. Hanggat may natatakot, lalakas ako. Lumapit ako, hawak ang itak at ang anting-anting. Hindi na kami natatakot sa iyo, Isabel. Pinagkaisahan ka na ng baryo. Hindi ka na makakapanakot pa. Nagsimula siyang manginig at biglang nag-iba ang anyo. Lumitaw ang kanyang mga pakpak. Humaba ang mga kuko at ang mukha niya ay naging waring hayop. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, antingero. Nagpalitan kami ng hampas at sigaw. Sa bawat dasal ko, dumidilim ang paligid.
pero lumiliwanag ang anting-anting. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami. Bulalas ko. Maya-maya pa'y biglang may lumiwanag na bumalot sa paligid namin. At napaatras si Isabel. Hindi mo ako kayang pagtabuyan. Ngunit hindi ako bumitaw. Sa ngalan ng lahat ng nawala, tapusin na natin to. Sabay hampas ng itak na nabalutan ng liwanag. Napasigaw siya at napaatras sa puno. Hindi pa ako tapos. Babalik ako, Lando! Pero bago siya tuluyang makalayo, tumakbo ang mga tao sa baryo. Hawak-hawak ang mga krus at rosaryo, pati ang pawang. Ang liwanag mula sa kanilang mga lampara at ang sabayang dasal ay nagsanib-sanib. Parang dagat ng liwanag ang bumalot kay Isabel. Napasigaw siya at naglaho sa isang makapal na usok. Pagkatapos ng gabing yon, parang may nawalang bigat sa baryo. Nagsimula nang bumalik ang sigla ng mga tao. Pero alam ko, hindi pa ito ang katapusan. Marami pa ring misteryo ang bumabalot sa aming baryo at sa lihim ng mga karne ni Isabel. Ngunit ang gabi ring iyon ang nagpatibay sa aming pananalig na ang liwanag, kahit maliit, ay kayang itaboy ang pinakamalalim na dilim. Matapos ang matinding laban nung gabing yon, naging mas mapanuri ang mga tao sa baryo. Marami ang nagtanong, ano ba talaga ang laman ng mga tinda ni Isabel? Sa utos ni Kapitan, pinuntahan namin ang dating bahay ni Isabel upang siyasatin. Kasama ko ang ilan sa mga matatapang na lalaki at ang ilang tanod. Dinala ko ang aking anting-anting at langis. Handang-handa kung sakali mang may sumalubong na masama. Pagpasok namin sa bahay, bumungad agad ang amoy ng bulok na laman. Sa kusina ay may nakasabit na mga sako at tila mga bagong katay na karne. Tingnan mo to, Mang Lando. Sambit ng isang tanod. Binuksan niya ang isang sako. Nagulat kami dahil mga buto ng tao at may mga damit at palamuting pambata pa. Naku po, mga bata nga ang biktima. Bulalas ng isa. Nanginig ang lahat sa kanilang nakita. Hindi lang ito pangkaraniwang krimen. Malalim ang kasamaan ni Isabel. Habang nililibot namin ang bahay, napansin ko ang isang lumang baul sa ilalim ng kama. Binuksan namin ito at tumambad ang mga lumang larawan, mga piraso ng anting-anting at isang diary. Binasa ko ang diary at dito ko nalaman ang tunay na pinagmulan ni Aling Isabel. Ayon sa kanyang sulat, dati siyang ina na nawalan ng anak dahil sa sakuna. Sa sobrang sakit at galit, humingi siya ng tulong sa isang mangkukulam. Sa halip na makuha ang anak niya, isinumpa siyang maging aswang. At mula nga noon, napilitan siyang maghanap ng laman ng tao para mabuhay, lalo na ng mga bata at masasamang tao. Muling bumalik sa akin ang mga pangyayari. Hindi pala basta-basta ang dahilan ng kanyang kasamaan. Ngunit hindi pa rin matuwid ang kanyang ginagawa. Bulong ko sa sarili ko. Muling nagtipon ang mga tao sa baryo. Ipinaliwanag ko ang aming natuklasan. Mga kababayan, hindi natin maaaring baliwalain ang ating mga nakita.
Dapat nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga biktima at siguraduhin na hindi na mauulit ang ganitong kasamaan sa ating lugar. Nagsagawa kami ng dasal para sa mga biktima. Isinara at sinunog ang bahay ni Isabel at inilibing ang mga nalalabing buto sa tabi ng simbahan. Sa gabi ring iyon, may ilang nakakita ng anino sa may gubat na parang si Isabel. Nanlilisik ang mga mata, pero hindi na siya lumapit sa baryo. Samantala, mas naging mahigpit ang pagbabantay. Naglagay ng mga krus, rosaryo at bawang sa bawat bahay. Ngunit higit sa lahat, mas naging matatag ang samahan ng mga tao. Hindi na sila basta natatakot. Natuto silang magtulungan at magbantay para sa isa't isa. Sa likod ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang magdasal para kay Isabel. Naway matagpuan pa rin niya ang kapatawaran at liwanag, kahit sa dilim ng kanyang kasalanan. Ngunit isang gabi, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aking kubo. May narinig akong bulong. Hindi matapos, Lando. Babalik ako. Napatayo ako. Mahigpit ang hawak sa anting-anting. Alam kong kailangan ko pang magbantay, sapagkat ang kadiliman ay laging may paraan upang bumalik. Matapos ang aming natuklasan ng lahat ng lihim ni Aling Isabel, akala ng marami ay tapos na ang lahat. Pero sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ilang gabi pa lang ang lumilipas, ay nagparamdam na naman ang malamig na hangin at sa dilim ng gabi, naroon ang mga aninong parang nagmamasid. Isang gabi, habang nagpapahinga ako matapos ang pagbabantay, nayanig ang baryo sa sigawan. Halos lahat ay lumabas sa kani-kanilang bahay, hawak ang mga lampara, itak at krus. Muli ay may nawawala na namang isang batang lalaki na nagngangalang Marco, ang apo ni Kapitan. Agad kaming nagtipon-tipon. Hindi na natin to dapat hayaang lumala pa. Mariing sabi ni Kapitan. Mang Lando, alam naming ikaw lang ang may lakas ng loob para tapusin ito. Kasama ko kayo, Kapitan. Lahat tayo ay magtutulungan. Sagot ko. Bitbit ang aking anting-anting, itak at langis. Pinangunahan ko ang grupo papunta sa gubat kung saan huling nakita si Marco. Habang naglalakad kami, napuno ang dasal at bulong ang paligid. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami. Paulit-ulit naming sambit. Sa gitna ng gubat, nakita naming nakaluhod si Isabel. Yakap-yakap ang batang si Marco. Ang anyo niya'y mas lalong nakakatakot. Ang balat ay nangingitim, ang mga mata ay namumula, at ang mga kuko ay tila mas matalim pa sa dati. Huwag kayong lalapit, sambit ni Isabel. Nanginginig ang boses. Huwag ninyong kukunin ng pagkain ko. Wala nang dapat matakot sa iyo, Isabel. Sambit ko, sabay hakbang palapit sa kanya. Bitawan mo si Marco. Hindi mo na kami kayang takutin. Nag-umpisa ang matinding sagupaan. Sumigaw ng dasal ang mga tao, habang ako naman ay sumugod
Hawak ang anting-anting at itinapat sa kanya. Sa ngalan ng may likha, lumayas ka, Sabel. Maya-maya pa, lumipad si Sabel. Lumaki ang katawan at sumalakay sa akin. Nagpalitan kami ng hampas, sugat at sigaw. Hindi mo ako matatalo, Lando. Hindi mo alam ang sakit ng sumpa. Anya, habang lumuluha ng dugo. Hindi mo kailangan magpatuloy sa kasamaan, Sabel. May kapatawaran pa. Sambit ko. Ngunit galit ang pinairal niya. Sumugod siya ng buong lakas. Ngunit sa uli, nang nagdikit ang anting-anting ko at ang kanyang balat, nagsimulang umusok at sumigaw siya sa sakit. Patawarin mo na ang sarili mo, Sabel. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makakabalik. Napaluhod siya. At sa huling sandali, lumuhod ako sa tabi niya at nagdasal. Panginoon, tanggapin niyo ang kaluluwa ni Sabel. Bigyan niyo siya ng kapatawaran. Unti-unting nagbago ang anyo ni Sabel. Naging payapa ang kanyang muka at tuluyang napahinga. Binitawan niya si Marco, ligtas at umiiyak. Agad naming niyakap. Nagtipo ng lahat ng tao. Tapos namang, Lando. Salamat sa'yo. Sabi ni Kapitan, habang ang mga tao'y lumuluha ng tuwa at galak. Inilibing namin si Sabel sa ilalim ng punong mangga. Nagalay kami ng dasal at mula noon ay hindi na muling may nawala pa sa mga bata sa aming baryo. Naging tahimik at payapa ang lugar. Ngunit hindi ko kinalimutan ang mga aral ng gabing yon, na ang tunay na lakas ay nasa pananalig, pagkakaisa at pagpapatawad. Ako si Mang Lando, ang tengero ng Batangas, at ito ang aking kwento ng gabi ng lagim. Pero higit sa lahat, ng liwanag at pag-asa. Maraming salamat, Kuya Chris, at sa mga nakinig. Naway magsilbing aral ang aking kwento sa lahat ng baryo, na kahit may dilim, palaging may liwanag na magwawagi. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.